posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang 8 Spiritual Things Peaceful People Do. Lahat po ng mga tao gusto ay kapayapaan. We want peace and we want peaceful lives. Therefore, we have to learn from people who enjoy peace. Everybody who likes to enjoy a life of peace must look around and look at people who actually enjoy peace and learn from them. Ang ating mong pag-aaral ngayon, pinamagatan natin 8 spiritual things peaceful people do. 8 mga espiritual na mga ginagawa ng mga taong mapayapa ang buhay. Aming Diyos, salamat po sa buhay. We worship you, our Jehovah Elohim, our God Creator. We praise you, our Father in heaven, God Almighty, for your goodness, for your kindness, and for your creative activity in our lives. Nawa, Panginoon, kayo po ang maging tagapagsalita namin. Humihingi kami ng karunungan nyo. Turuan nyo po kami makinig. Turuan nyo rin po kami i-apply sa buhay namin ang aming natututunan. We want you, our Father in heaven, to be our speaker. Sit on your throne of power. Dispense blessings to your people. Lift up your name. Set us free from ignorance. Set us free from slavery in many forms. Lead us. Protect us now, O Father, from evil men and evil spirits. Protect even our household and our loved ones. And we pray that we will see you face to face, that we will feel your touch and your love, and that we will be empowered by your wisdom. In the name of Jesus our Lord, we pray. Amen. Ano po ba ang mga ginagawa ng mga taong payapa ang buhay? Bakit may mga taong magulo ang buhay at may mga taong mapayapa ang buhay? Peaceful people, first of all, pray. Isa po yan na katangian ng mga taong mapayapa ang buhay. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. These verses alone are worthy of a day-long study. Sabi, huwag kayong mabahala tungkol sa ano pa mang bagay, kundi sa lahat-lahat, sa pamamagitan ng panalangin at ang inyong mga paghingi sa Diyos, na may kalakip na pasalamat, ay dalhin ninyo sa paanan ng Panginoon ang inyong mga kahilingan. At, ano daw? Ang kapayapaan ng Diyos na nilalampasan ng anumang uri ng pag-iisip o pagsalungat ng isip ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at sa inyong isip sa Panginoong Hesus. Na kung susundin lamang ng tao ang kanyang isip at ang kanyang common sense, ay siya'y maguguluhan. Pero sabi niya, nalalampasan ito ng mahiwagang kapangyarihan ng Diyos, na kung kayo'y magiging madalanginin at dadalhin niyo sa Kanya ang inyong mga kabigatan, kahit nandun yung kabigatan, kahit hindi pa yan lubos na nasa-solve, ay nagkakaroon na kayo ng kapayapaan. Ano pa kung binigyan na ng Panginoon ng solusyon? Sapagkat sabi Ginoon, lampas-lampas sa karunungan ng tao. Kung ang paiiralin mo lang ay dunong ng tao, gugulo ang isip mo, mababahala ka, matatakot ka. Pero kung ikay madalanginin at nananalig, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng sanlibutan, ay maghahari sa iyong buhay. So, peaceful people pray. And what do peaceful people pray for? And what about? Peaceful people pray to confess and to seek forgiveness from God. And of course, confession and being forgiven both bring about peace. Psalm 32 verse 5, then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin.
Pagka po ang isang tao ay patuloy na nagkakasala at nagmamaang-maangang wala siyang ginagawang masama at hindi siya nagtatapat sa Diyos, hindi siya humihingi ng tawad, ay patuloy siyang kinakain at pinarurusahan ng kanyang budhi. Pero ang sabi sa Psalm 32 verse 5, kinilala ko ang aking kasalanan. Hindi ko itinago. Hindi ko pinagtakpan ang aking mga kakulangan. At ako'y nagpasya na magtatapat sa iyo, O Diyos. At ako'y pinatawad mo at inalis mo ang bigat ng pag-uusig ng aking budhi. Ang isa pong tao na may kasalanan, kahit ano pang sabihin niya, meron siyang dadalhin. Kahit na hindi niya tanggapin na siya ay nagigilty, meron pa ring effect yun sa kanyang buhay. At ang tangi na lamang na paraan para mawala ang bigat na ito ay una, to be perfect so that you don't have sin and therefore you don't have to be guilty. But since we are not perfect and cannot be perfect, then God in His graciousness made another way for us to have peace. And that is through forgiveness. Na pinapatawad na lang tayo, pero kailangan kilalanin natin yung mali at humingi tayo ng tawad at mabuhay na sinisikap sa tulong ng Diyos na huwag nang balikan ng mga kasalanang ito o kaya'y bawasan ng bawasan, pakonti ng pakonti ang paggawa nito. At malaking kapayapaan po ang tinatanggap ng taong nagsisisi, nagtatapat at humihingi ng tawad. Malaking bigat na dala yung guilt. Kaya kailangan yung confession. Peaceful people pray to thank God. Because when you thank God, you thank Him specifically for the blessings you are thanking Him for. Therefore, you begin to realize that you are a blessed person and that gives you peace. But try complaining and complaining and complaining and thinking about what you do not have, then you will become miserable. But try thanking God and you will begin to realize the other side of truth, that you are actually very blessed. Peaceful people pray to praise God. Pinupuri natin ang Diyos, kasama din ng pagpapasalamat. Sapagkat sa pagpupuri natin sa Kanya may himalang nagaganap, nababago ang ating attitude, nakikilala natin siya ng lubos, at nagahari ang contentment, ang kapayapaan sa buhay ng tao. Ngayon, may mga prayer din na hingi ng hingi. Hindi naman masama, dahil sabi naman ng Diyos, sa akin kayo humingi, ako ang Diyos nyo. So peaceful people pray to place in God's hands one's needs and also those of others. Isa po sa mga pinakamahirap na makilala at matanggap sa buhay ay malaman natin marami tayong hindi kayang gawin. At yung matanto natin ang ating mga mahal sa buhay ay napakaraming pangangailangan na hindi nila kayang matapatan at hindi rin natin sila kayang matulungan. Pero pag dinadala natin sa Panginoon sa panalangin, napakalaki ng biyaya sapagkat nalilipat yung bigat mula sa ating mga balikat tungo sa Diyos. At gusto naman niya yon. Hindi naman siya tumatanggi na bunto na natin siya ng ating mga dalahin. Therefore, we pray to intercede for others. Because as much as we like to help people and we like to be there all the time, we cannot be. And we cannot help all the time. Therefore, we place in God's hands the weight on our shoulders. And the Lord Jesus has a very specific invitation for us to do this thing. Matthew 11:28 to 30. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you what? Rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Hindi po sinabi ditong you will find rest for your bodies. Hindi ibig sabihin na wala ka nang gagawin, lutas na lahat ang iyong problema. Pero merong himala na nagaganap pag nagtitiwala ka sa Diyos, na kahit pa nga patuloy ka pa rin nagsisikap na lutasin yung problema, hindi nagkaroon ng magic na hinahanap ng iba, pero napapahinga ang iyong kalooban. Kahit pagod ang iyong katawan, nakapahinga ang iyong espiritu. At yun ang mahalaga. Kasi po kahit nakapahinga ang ating katawan, kung pagod ang ating espiritu, baliwala. Nakahiga ka pero hindi ka makatulog. May binabasa ka, hindi mo maintindihan, hindi ka nakaka-concentrate. Nakatingin ka sa view pero hindi mo nakikita yung view. Ang mahalaga yung kapahingahan ng espiritu kaysa sa kapahingahan ng katawan.
Sa katunayan, yung pagod ng katawan ay isang pagpapala sapagkat pag napapagod kayo, natutulog ka na, at pag natutulog ka, di ka na nagkakasala. Kaya yung mga taong hindi napapagod, lagi na lamang maluwag ang buhay at lagi na lamang iba ang gumagawa ng lahat-lahat para sa kanila, wala tuloy magawa, kaya kung ano-anong iniimbentong kasalanan. Ang sabi dito, you will find rest for your souls. And that is what Jesus Christ provides. Sabi niya, itambak niyo sa akin ang inyong mga suliranin. Pero hindi naman ibig sabihin hindi ka natutulong. Sabi niya, take my yoke upon you. Ang uso po sa Israel noon, yung double yoke. Yung hayo, pag humihila siya ng mga kung ano man, let's say isang cart o isang karwahe, yung dalawang yokes dito sa batok para dalawang hayo pag humihila, nagkakatulungan. Kaya sabi ni Lord, take my yoke upon you. Tutulungan kita, magtulungan tayo. Hindi natin ibubuntun lahat sa Kanya, pero meron tayong katuwang. At yun lang, may kasama ka kahit ka nahihirapan, malaking comfort na yan. So spiritual people become peaceful because they pray. Also, peaceful people ask to be prayed for. In fact, they get prayed for. Isang mahalaga po yan na ginagawa ng mga taong tahimik ang buhay. They receive the blessings of intercessory prayer. Kaya kesa kung ano-anong mga regalong hinihingi natin sa tao at inaasahan at hinihiling, napakagandang humiling ng panalangin. Pwede po bang ipanalangin niyo ako? Ipanalangin niyo ako? Because the prayer of a righteous man availeth much. The prayer of righteous people achieve much. Kaya itong si Peter, nung siya'y nakakulong, anong blessing ang natanggap niya? Acts 12:5. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. At alam natin ang nangyari. Nalagot ang tanikala, umuga ang kulungan, kung ano-anong mga nangyari, bumukas ang pinto na bakal, at si Peter ay pinawalan ng anghel dahil sa panalangin ng mga mananampalataya. The best gift that you can receive from people is their prayer for you. Huwag nating mamaliitin yun. Kaya kung minsan yung mga iba nagsasabi, pasensya na po kayo, hindi ako makapagregalo sa inyo, wala akong kakayahan, hindi ako mayaman. We always say, ipanalangin niyo po ako, salamat na lang sa prayer na yan. At talagang sincerely, we should thank people when they pray for us. May nagpe-pray po ba para sa inyo? O baka meron nga ang panalangin ay mahulog kayo sa kanal, masagasaan kayo ng tricycle, malason sana kayo, sapagkat nakakainis kayong tao. Baka gano'n ang panalangin. Kaya lalong gumugulo ang inyong buhay. Dahil dinidinig din ng masasamang espiritu yung mga masasamang dasal, at kahit paano may nagagawa rin sila. Alam nyo naman, ang mga espiritu ay buhay na buhay. Kaya, sikapin natin kung ipinapanalangin tayo ng tao, yung para sa ikabubuti natin. Hindi yung para tayo mawala na sa mundong ibabaw. Prayerful people achieve much. And those who get prayed for, without them praying, achieve so much more. Kaya nakakatuwa niyo, ipinagdadasal ka. Ako po, walang inihiling sa mga tao lagi, kundi ipag-pray niyo po. Ipag-pray niyo po ang inyong lingkod. At salamat. Sapagkat tayo man mga kapatid, damang-dama natin kung may nananalangin para sa atin. Damang-dama. Ako lang po, damang-dama ko na may maraming nananalangin sa inyo para sa akin. At salamat. Damang-dama, hindi pwedeng maikubli sapagkat ang mga espiritu natin nag-uusap kahit magkakalayo ang ating mga katawan. There is so much communication happening in the spiritual world. Peaceful people worship. And when they worship, they really do worship. They do not just attend a program, they do not just attend a worship service, but they worship. And you worship corporately, like what we're doing now, sama-sama, and very importantly, by yourself or even though in a crowd, to worship personally and individually. At ako po lagi kong hinihimok ang ating mga kapatiran to develop a personal worship. Worship. Paano po ba natin nalalaman na naka-worship tayo? Kamakailan lamang, kinausap ko po ang ilang tao na nasa member ng tinatawag na worship team. Bagamat hindi lang yung nasa entablado ang worship team, lahat tayo member ng worship team. Pag nag-worship tayo, because we are just one team worshiping God. At isa sa mga natanto ng marami, one of the meanings of being able to worship is when we forget ourselves. When we forget everything and everyone else and just focus on God.
Kaya nga mo mahalaga yung music, mahalaga yung arts. Because sometimes through music, we are able to transcend our physical existence and get into a spiritual plane through the arts. Nararanasan niyo po ba na pag umaawit kayo sa Panginoon, lalo't mataimtim, at hindi niyo pinapansin yung kuko ng inyong katabi, hindi niyo pinapansin kung anong mali sa ilaw o maling spelling ng mga words ng kanta, at hindi natin pinapansin yung kung sino-sino, hindi niyo po ba nahalata na nakakalimot din tayo? Nalilimutan niyo ang inyong sarili, nalilimutan niyo ang inyong kapaligiran, at talagang tayo ay pumapasok sa presensya ng Diyos. That is worship. Pero sa pag-attend natin ng worship service, kung wala na tayong nakita kundi yung tama, yung mali, tayo puna ng puna, hindi tayo nakalimot, kumbaga, baka umattend lang tayo ng program. Mahalaga na nakakalampas tayo doon sa ating existence at umaangat at nadadala tayo sa spiritual world. It's important, brothers and sisters, to develop ways to worship. You've got to have your personal way to worship. To develop ways to be transferred spiritually to the kingdom of God, to the kingdom of heaven. And the arts can be very, very helpful. Through singing, through dancing. Some people, when they dance with the Lord, they forget themselves and just focus on God. And then they're able to connect. Some people do that when they praise or when they meditate. Or sometimes not by singing, but by listening to music, they are transported to the spiritual world. To the world of the Spirit. Yun naman sa pakikinig ng salita ng Diyos ng iba. Sa sermon, habang nakikinig sila sa salita ng Diyos at ito'y naipapaliwanag, ay nalilimutan nila ang kanilang kapaligiran at sarili at nauunawaan, oo nga, ganito nga ang connection ng buhay. A plus B equals AB. Pag ginawa ko ito, ganun nga ang nangyayari. And you become more and more like Jesus because the Word of God transforms you. Whatever it takes, mga kapatid, huwag kayong papayag na umaattend lang kayo ng worship service. Dapat personally naka-worship tayo. Na merong katangian ng Diyos na natanto at nakilala natin. Na meron tayong kaluguran na naibigay sa Kanya. Na meron siyang sinasabing mensahe na nadinig at naunawaan natin dahil nakakonect tayo sa Kanya. This is what worship should accomplish. Kaya lugi yung mga pupunta pa daw sila sa church, napagod, namasahe, naggasolina, tapos hindi naman naka-worship. Dahil ang dadalang espiritu maghanap ng ipipintas, maghanap ng gulo. Kailangan talagang sa mo, Lord, ipaglalaban ko ito. I'm going to worship. And I like to experience you in a very personal way. I like you to really be in my heart. And I like to see you, to have a glimpse of you, to understand a word coming from you. If not many words, at least one. Then we are able to communicate with God. Tingnan niyo po sa Biblia, yung mga tao nagkaroon ng spiritual experience, hindi lang religious activity, ha? Magkaiba yon. Sa Luke 1:22, itong si Zechariah, na tatay ni John the Baptist, when he came out, he could not speak to them. They realized he had seen a vision in the temple, for he kept making signs to them, but remained unable to speak. Dahil kinausap siya ng anghel, nakakonekta siya sa Panginoon through the angel, ano nangyari? Naapektuhan ang communication niya with people, kasi naiba yung channel. Kaya alam na alam ng mga tao, may nangyari sa kanya. Pero yung mga ibang umattend doon, walang nangyari sa kanilang lahat. Kasi everything was normal. Kailangan maranasan ng Espiritu ng Diyos. Sa Acts 11:5, ano pong sabi dito ni Peter? I was in the city of Joppa praying, and in a trance, I saw a vision. Si Peter ito, lumampas siya sa physical, umangat ang Espiritu, which he calls a trance, and he saw a vision. And God gave him a very, very important teaching that day, because he was able to get out of the usual physical environment and enter the spiritual world. Exodus 34:29, pati si Moses, nung umakyat sa bundok at kinausap siya ng Diyos, pagbalik niya, nagulat ang lahat. When Moses came down from Mount Sinai with the 2 tablets of the testimony in his hands, he was not aware that his face was radiant because he had spoken with the Lord. Pagbaba niya sa bundok, daladala niya yung mga batong pinag-ukaan ng mga utos ng Diyos. Nagulat ang tao dahil umiilaw ang kanyang muka. Alam na alam nila, may nangyari sa kanya.
Medyo sulyapan nyo nga ang mukha ng katabi nyo. Ano bang nakikita natin? Si bangot? O umiilaw? Alam nyo, ang mga Kristiyano umiilaw. Alam mo, kaya kung minsan hindi mo alam na Kristiyano, tatanungin mo, Christian ka ba? There is something in the face of Christians that tell you na Kristiyano to, kapatid ko to. Kasi yung espiritu mo, nakikilala niya yon. Pero hindi lahat ng Christian ganon, ha? Pero yung meron ka talagang spiritual connection with God, yung meron kang happiness, contentment, joy, peace, kahit maraming gulo sa mundo, kitang-kita yon. Iba ang itsura ng mukha ng mga Kristiyano. Mayroong it that only another spirit of another believer will be able to recognize. Makikita natin yon. Kahit hindi ka nag-glow in the dark, makikita kung spiritual ka. Pero alam na alam niyo din po, yung Kristiyano, kahit Kristiyano, na malayo sa Diyos. Minsan backslider, kung minsan ay nabubuhay sa kasalanan, basang-basa mo rin sa mukha. Kitang-kita mo sa mukha niya, kahit na nakangiti, may iba. Kaya kailangan po spiritual ang experience natin. It even shows. Peaceful people immerse their hearts in God. In God's Word, the Bible. Psalm 119, 165. Great peace have they who love your law, and nothing can make them stumble. So sino nagkakaroon ng kapayapaan? Yung umiibig sa mga utos ng Diyos, hindi yung umiiwas, hindi yung tumatanggi, at hindi yung sumasalungat. Yung nagsasabing, Lord, tama po kayo. Ang galing-galing ng law ninyo, kahit inconvenient sa amin, kahit hindi yan ang gusto namin gawin, talagang kayo ang tama. And you have peace. Peaceful people immerse their hearts in God's Spirit. Sa pagtanggi mo lagi, sa pagbababa sa iyo ng iyong katawan, ng kagustuhan, ng layaw ng sarili, ng kasalanan, pagtanggi ka ng tanggi, gumagaan ka at nakaakyat ka doon sa spiritual level where you can really fellowship with God in spirit. At ito po ang dapat nating i-develop muli mga kapatid, yung very personal spiritual experience. Ang nangyari kasi sa church, sobrang naging philosophical, sobrang naging intellectual, sobrang naging academic, to the point that when you study the Word of God, scrutinize every word, go to every dictionary, go to the Greek, go to the Hebrew, and you understood what it means, you think nagkaroon ka na ng spiritual experience. But sometimes it is only up to the level of human knowledge. Well, human knowledge is an important jumping board to enter the spiritual world, but it is not the end. Kaya marami po tayong makikita, mga scholar, pero hindi spiritual. Mga alamang lahat ng pasikot-sikot sa Bible, pero walang pag-ibig, walang kapayapaan, walang kabanalan sa buhay. Kasi hindi sapat na alam mo yan, hanggang utak lang yon. Kailangan magkaroon tayo ng talab sa ating espiritu. 2 Corinthians 3:17, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. At ito dapat balikan ng mga Kristiyano kasi ang Christianity, ang church, naging puro do's and don'ts. Samantalang where the Spirit of the Lord is, there is a sense of freedom. Hindi sense na natali ka, kinontrol ka na, lahat-lahat na. Meron pa mga tao, pastor, meron pong ang inyong isang member, may kasalanan siya, anong gagawin niyo tungkol dyan? And I always say, as a preacher, I do my best to preach the Word of God, to present to people possibilities and ways of obeying God's Word. But their obedience to God is their personal business. It is between them and God. I will never play police. It is a personal relationship that they have to develop. Yung mga iba, pagka nagkasala ka na ng konti, hindi ka na pwedeng mag-usherette, hindi ka na pwedeng kumanta, hindi ka na pwedeng tumugtog, wala ka nang gagawin sa buhay. So ang nangyayari sa church, manmanan ng manmanan sa buhay ng may buhay, hanapan ng kasisira, at tanggalan ng tanggalan sa ministry. Kung gagawin talaga natin yon, ang totoo mga kapatid, walang matitira. Nakakalampas ba ang isang linggo na hindi nagkakasala kahit sino man? At pag may nagkasala, hihiyain pa kung ano-ano mga gagawin. Para sa akin, ang salita ng Diyos ay dapat ituro, pero ang Diyos man ay hindi nang ihimasok sa ginagawa ng tao. Kaya lang nagbabayad ka, sumunod ka, hindi ka sumunod, you will suffer or you will enjoy the consequence.
But God doesn't come down from heaven and stop you from doing something, so why should I? Dapat ituro ang salita ng Diyos sa pinakamabuting paraan, sa pinakakayang maunawaan ng tao, at pagkatapos hayaan ng tao na makipagtuo sa Diyos personally. It must be a personal relationship with God. The church must never function as a police department. Nawawalan tuloy ng pag-ibig, nawawalan tuloy ng pagtutulungan, nagiging siraan tuloy ng siraan. And what does it result in? People become hypocritical about everything. They hide their mistakes, they hide their sorrows, they hide their imperfections because the church will condemn them. Nabaligtad, bakit pa nagka-church? Dapat sa church doon mga natatanggal lahat ang yung maskara because there's an atmosphere of acceptance. Not tolerance, but acceptance. And then like caregivers, we give care to each one and to everyone because the church is a hospital and everybody is a patient and everybody is a caregiver to one another. Pero kung lagi mo nalang babantayan ang kasalanan ng tao at lagi mo nalang chinecheck, nagkasala ka ba ngayon? Nagkasala ka ba ngayon? Tapos meron pang makikita mo sa mga placard, sa mga bulletin board, God saw what you did. No? Puro na lamang pang-uusig. Nasaan yung spirit of freedom? Will I be free to be able to tell you na meron akong weakness, na meron akong kasalanan, na meron akong mali para matulungan mo ako? O ikukubli ko ng ikukubli dahil oras na nalaman ng kapatiran pagpepiestahan. Kailangan po nating i-review yung ating spirituality. Because I always say there is a very wide gap between religiosity and spirituality. And in our fellowship, in our church, I don't want people to have to hide their sorrows and mistakes to the point that we cannot help them. But we must create an atmosphere where people may be free to admit that they are not perfect. And then we help one another. Ang Panginoong Jesus nga, even the woman caught in adultery, which the law required to be stoned to death, sinabi ng Panginoon, ay kung sino na lang ang walang kasalanan, mauna nang bumato, at walang naglakas ng loob na pumukol. At nung tumunghay ang Panginoon, sabi niya sa babae, o nasa ng mga babato sa'yo, nag-uwi na po. Bueno, umuwi ka na rin, at tigil-tigilan na ang iyong mga kasalanan. Umuwi ang babae, hindi naman siya akala mo pinagpapagalitan dahil siya ay makasalanan. Bagamat hindi naman natin dapat kupkupin, ang cute-cute mo naman, makasalanan, ang cute-cute mo. Hindi naman siyempre ganun. Pero ang point, huwag tayong maging mapang-usig. Because you don't know kung ikaw naman bukas ang madadapa at magkakamali. Kailangan sa church may pagtutulungan. Pagka ang mga tao patuloy nila ikinukubli sa kapatiran ng kanilang mga kamalian, ng kanilang mga imperfections, ibig sabihin lang, hindi pa tayo nakapag-create ng atmosphere of freedom. Not a freedom to do anything you like, but a freedom to be what you are and to seek help so you can be the better version of yourself. Acceptance is very important. Very, very important in the Christian community. Peaceful people seek and find God everywhere. Kung alam nyo na nasa dilim ang Diyos, mapayapa ba kayo makakapunta sa dilim? Yes. Kung alam natin na ang Diyos ay nando sa bundok, pag nagpunta ka sa bundok, matatakot ka ba? No. Kung alam natin na ang Diyos ay nasa lahat ng dako at hinahanap natin siya at matatagpuan natin siya dahil sabi niya, those who seek me will find me, then payapa tayo. Seek and find God everywhere. Psalm 139 verses 7 to 10. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, and if I settle on the far side of the sea, even there, your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. Sa niya, kahit saan po ako sumuot, O Diyos, naroon kayo. At kung ganun po ang attitude natin, at lagi nating maaalala yon, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Napaka-importante na ating laging isipin at isabuhay na ang Diyos ay nasa lahat ng dako, nasa lahat ng sitwasyon. And He is just a prayer away. Another trait of peaceful people temper the body. Kinokontrol, binabalanse maging ang katawan. Sa katunayan, sabi ni Paul,
1 Corinthians 9:27, I beat my body and make it my slave. Christian, can you call your body your slave? Sinabi mo, gising na, nagwa-worship tayo. Bangon na, may gagawin tayo. Tigilan mo nguso ang paninigarilyo. No? Tigilan mo pa ang pagpunta dyan sa mga hindi mo dapat puntahan. Mata, huwag kang tumingin sa hindi mo dapat tingnan. Can you say that? Because we must be able to say that. That our bodies are our slaves. Or is it the other way around, that our body is our master? Ang lahat ng luho ng katawan, ang gusto ng katawan, ang hilig ng katawan, ang nakapananaig sa buhay. No, sabi ni Paul, hindi. Pinipitpit, ginigiik, dinidikdik, pinipilipit ko ang katawan na ito at ginagawa ko siyang alipin ko. Ngayon, baka naman sa isang linggo, pilipilipit kayo magdatingan dito. Siyempre, hindi naman literal. Yung iba kasi hinahampas talaga ang katawan, pinapahirapan, hindi naman ganon. Yan ay isang talinghaga. Ibig sabihin, ako ang masusunod, ang Espiritu ng Diyos na nasa puso ko masusunod, hindi ikaw katawan. Although may mga gusto rin naman yung katawan na hindi naman pinagbabawal ng Diyos, mano ba naman pagbigyan? Pero doon lang sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos, dapat Diyos ang nasusunod. Nakita niyo po yung mga tao na ang katawan nila ang kanilang amo, makakatiyak kayo, magulo ang buhay. Remember, ang pinag-uusapan pa rin natin, kapayapaan. Ang kapayapaan ay yung kakayahan na supilin ang mga kalabisan ng ating katawan na nagdadala sa atin sa gulo. Peaceful people temper not only their body but very especially worldliness. Ang pagiging makalupa, sobra. Titus 2:11-12. The grace of God that brings salvation teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So nakita niyo po, self-controlled. That's why I will not want to play police and control people. Because even the scriptures tell us that people must be self-controlled. God does not control us. Satan cannot control us. We have the will given to us by God as humans to control ourselves. But who controls you? Yan ang mahalaga nating tanong sa buhay. Binigyan na daw tayo ng kakayahang tumanggi sa lahat ng bagay na hindi makadiyos. At ang taong magkakaroon ng kapayapaan, tatandaan niyo mga kapatid, yun lang taong marunong tumanggi. Yung yes man, yes woman, hindi yan magkakaroon ng kapayapaan. Lahat ng ialok ng mundo, pagbibigyan, nahihiyang tumanggi, hindi makayang tumanggi. One of the first skills that a godly person must learn is to say no when you must. At huwag nang magdalamhati, huwag nang mag-apologize. If it's a no, it's a no. And related to that, peaceful people fast. Not only from physical food, in fact, not from physical food, but peaceful people abstain from many worldly appetites. Kasi yung mga worldly appetites ang mahilig magpahamak sa buhay natin. 1 Peter 2:11. Dear friends, I urge you, as aliens and strangers in the world, to abstain from sinful desires, which war against your soul. So may mga minamahal ko, hinihimo ko kayo, nakikiusap ako. Bilang mga estranghero, hindi kayo tagalupa. Huwag na kayong masyadong makisangkot dito sa lupa at sa mga makalupang mga gawain. Hindi kayo taga rito, nakikiraan lang kayo patungo sa kaharian ng Diyos. So huwag kayong masyadong makipagsabwatan sa sanlibutan. Yan ang sinasabi ng 1 Peter 2:11. Because the world will only bring you trouble and vexation, worries, cares. Peaceful people forgive. Isa po yan, ang main quality ng taong mapayapa. Nagpapatawad, marunong magpatawad. Sapagkat ang mga kinikimkim na galit, mga itinatanim na sama ng loob, hindi kapayapaan ang ibinibigay niyan, kundi gulo. Gulo ng isip, gulo ng espiritu, gulo ng emosyon. Dalawa lang naman para ka sumaya. May nagkasala sa'yo, patayin mo. Pero hindi mo naman kaya o ayaw mo o takot ka sa batas, so patawarin mo.
Ngayon, kung hindi mo papatayin, patawarin mo. Pero hindi yung, hindi mo naman pinapatay, hindi mo naman pinapatawad, nasa gitna ka, kaya litong-lito ang bawat na bahagi ng iyong pagkatao, kaya ka magulo. Patawarin at nang matapos. Kasi, hindi naman sila titigil sa paggawa ng mali. Kung ang kapayapaan mo lang, walang ginagawang mali sa iyo ang tao, hindi na mangyayari yon dahil ang daming tao gagawa sa iyo ng mali. Para ka makalaya, kailangan may gawin kang iba. Yung ay kahit anong gawin mo, patatawarin kita. O di tahimik ang buhay nyo. Ay, pastor, mahirap naman pong hindi magpatawad. I agree. Pero di ba mas mahirap na hindi naman magpatawad? Pareho rin lang hirap yan. Ang gawin mo ng hirap, yung ikinalulugod ng Diyos. Yung inuutos niya, sapagkat siguradong yun ang mas tama. Mahirap talagang magpatawad, mahirap ding hindi magpatawad, hirap din lang at hirap, doon ka na sa kalooban ng Diyos. At kung hindi ka pa nananalig, sundin mo na lang, malalaman mo rin tama pala yun pag sinunod mo na. Forgive others. Matthew 6:12, forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And peaceful people forgive themselves. Mahalaga yan na mapatawad din natin ang ating sarili. Kung ano man ang kamali ang nagawa na natin noon, hiningi na natin ang tawad sa Diyos. Sa abot ng ating makakaya ay nagbayad na tayo sa pinagkakautangan natin, humingi na tayo ng tawad, pinunan natin ang ating mga kakulangan. Forget about it and get on with life so that you will have peace. You cannot unscramble a scrambled egg. Ang natapos ay tapos na. Limutin na, talikuran na, at harapin ang bukas na kasama ang Panginoong Hesus. And finally, bagamat marami pang ginagawa ang mga peaceful people, pero 8 lang ang pinag-usapan natin ngayon. Peaceful people fear their lives with good deeds. Pinupuno nila ang kanyang araw, ang kanyang linggo, buwan, taon, ang buhay ng kabutihan. Lalong-lalo na ang paggawa ng mabuti sa mga kapuspalad, sa mga kawawa, sa mga naaapi, sa mahihina, sa mga may sakit, sa mga walang kakayahan na tulungan ang kanilang sarili. May himala na nangyayari pag tinutulungan natin sila, may kapayapaang nagahari sa ating puso. Maybe one of the reasons is what they call in physics the law of impenetrability. That only one thing can occupy one place at one time. So if you occupy your heart with good deeds, how can bad thoughts bother you? Kaya mahalaga yung nagiging busy tayo sa kabutihan. Mga kapatid, hindi na siguro natin kailangan pang ipag-iitan ito. Alam natin ito. We all want peace. But peace does not come automatically. Peace is fruit of discipline. It is a fruit of a disciplined spiritual life. Pinagpapraktisan, pinagpapasyahan na gagawin, at ipinaglalaban na laging gawin. Hindi nahuhulog mula sa langit na parang kometa ang kapayapaan sa buhay. Ito ay natatamo sa pamamagitan ng pagsisikap, ng practice, at ng consistent commitment. So be committed to do spiritual things and peace will rule in your life. Huwag lang tayong umasa doon sa peace sa kabilang buhay, kundi peace on earth. Sapagkat yung mga anghel na nag-awitan nung isinilang ang Panginoong Hesus, ang awit nila, peace on earth. Hindi peace in heaven, hindi peace in the next life, but peace on earth. At hindi naman siguro sobra na ambisyon natin na magkaroon ng gano'n na ating buhay. Mga kapatid, kung kayo po payapa na, magpasalamat kayo sa Diyos. Maraming hindi pa payapa. Kailangan sundin natin yung mga spiritual laws. Dahil tulad ng binanggit, hindi yan automatic. Yan ay bunga ng pagsisikap na pinagpapala naman ng Diyos pag pinagsusumikapan. Aming Ama, salamat sa iyong mga paalala sa amin kung paano kami magkakaroon ng payapang buhay. Nais namin, Panginoon, matamasa ito. Lord, we like to pray for people who will call themselves troubled. Kayo na pinagmumulan ng kapayapaan, nawa ang munting mensahe na pinagsalusaluhan namin, kapulutan ng aral ng mga taong magugulo ang buhay. Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng mga anak mong ito. Saan man sila pumunta, kanino mang mga kaibigan sila dumalaw, ano mang mga social circles ang puntahan nila,
use your children as ambassadors of peace and not of trouble. Pag may mga nagkakagalit nawa, sa aming pakikisangkot sila ay magkasundo. Pag kami mga hindi nagkakaunawaan, ang presensya nawa namin ng aming mga patotoo at mga salita, Panginoon, ay maging daan para magkaroon ng unawaan. Gamitin mo kami na kasangkapan ng kapayapaan, na makapagpatahimik kami sa buhay ng iba't hindi kami makapanggulo. Panginoon, pagpalain mo kami at salamat sa mga pagpapalang ibinibigay mo. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang 8 Spiritual Things Peaceful People Do. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays sa mga day-by-day mini bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Agosto, gaganapin ito sa August 4, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang di asang. At kayo na lang pagpapatawad mong laan sa hubad na kasalanan ni Adan. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kasaysayan, bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di mabilang. Kailan pa man, kalinga mo'y alay sa katawang nanlalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng kalinga mo. Kung may unos mang dumating sa aking daraanan, di mangangamba dahil ikaw ay nariyan lang. Sa gitna man ng anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siyang tangan. Sa pagdatal ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa paglaon, handog mo'y itong balabal mo, Panginoon. Ang apoy ng iyong kalinga ay naroroon kailan pa man. Kalinga
katawan, nalalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali, pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawang nanlalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali, pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng iyong pag-ibig. Kailanman sa init ng kalinga mo. Pag-ibig mo sa'kin ay hindi nagmamaliw. Lumayo at lumapit sa'yo, ang pag-ibig mo'y laging narito. Sana'y huwag kang magsawa, magkaloob ng biyaya. Kung ako ay magkasalaman, ang patawad mo'y lagi mong laan. Ang pag-ibig mo'y hindi nagbabago noon at kailanman, hanggang sa kinabukasan. Ang pag-ibig mo'y hindi nagbabago, buhay ng aking buhay, ang pag-ibig mo. O Jesus, ikaw lamang ang aking kailangan. Kung ako'y maligaw ng landas, ang pag-ibig mo'y tangi kong lakas. Ang pag-ibig mo'y hindi nagbabago noon at kailanman, hanggang sa kinabukasan. Ang pag-ibig mo'y hindi nagbabago, buhay ng aking buhay, ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo'y hindi nagbabago noon at kailanman, hanggang sa kinabukasan. Ang pag-ibig mo'y hindi nagbabago, buhay ng aking buhay, ang pag-ibig mo. Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo.
Sa gitna ng kadiliman, siyang susubaybay sa Nakakuluman ang landas ng pag-ibig. Ako'y wala ng katatakutan. Tungkol niya't pabalo sa ating ikot ay kanyang maawi. Sa lahat ng araw, sa lahat ng araw, magpakailanman. Laging ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Tungkot niya't pamalo sa'ki umaalim, lungkot may kanyang papawiin. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi na ako mangangailangan. Lumakad man ako sa gitna ng kadiliman, siya ang susubaybay sa aking daan. 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 Sa Umiiyak ang bata sa lansangan, ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan. May galit na laganap at may mga nagpapanggap. Sadyang ganyan lang ba ang buhay? Kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang bigong mga pangako ay di na maitatago. Lalo lang lumalala ang sugat natin
Kaligtas ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang bigong mga pangako ay di na maitatago, lalo lang lumalala ang sugat na hatid. Kaligtas ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!